The scammer, they use the greediness of people para maakit. Kaya nga, anong ginagawa nila? Magdi-display sila ng pera. Alam kasi nila, gusto mo yung pera eh. Alam nila, greedy ka. Alam nila, ang daming may pera, gusto mo yun. So, anong gagawin mo? Alam mo, nalungkot ako nung pinanonood ko yung kay Rapi Tulfo. Mantakin mo, 5 million, sabi ko. 5 taon mahigit kong idadaldal yun sa vlog ko para makakuha ng ganong kalaki. Tapos, hindi ko sinasabing greedy sila ha, pero dahil guys, gusto nila ng one-time big shot, inimbest nila yun. Mantakin mo, 5 million na wala sa'yo, parang lumipad na punta sa Nagoya. Totoo. Kaya naawa ko. Honestly, sabi ko nga doon kay Cepeda, ang bilis siya makulong ha. Yung isa, ang bilis makaalis. Nandun na kaagad. Pati nga yung boss niya, nawala na sa Pilipinas. Alam niyo ba, nawala na rin sa Pilipinas yun? Talagang ang pinuntahan niya pa, Nagoya. Bakit? Marami Nagoyo. Diba? Mantakin mo yun. Kung sana naging satisfy ka na lang, tapos nagtatrabaho ka, unti-unti. Kasi alam mo kung bakit? Ganito kasi yan. Para magtrabaho ka, para magnegosyo ka, kasi may mga kilala akong mga negosyante, ang kinikita lang nila kada buwan, 50 to 100,000 pag maliit lang yung shop mo. 50 to 100. Kaya lang minsan, para makabili ka ng iPhone 15 Pro Max, kailangan mo ng 150, 120,000 para makagkaroon ka ng 1 terabyte. Isang buwan kong pagtatrabahuhan yun, hindi pwede. Kailangan akong pumasok sa iba investment. Diba? So anong ibig ko lang sabihin? Kaya wag ho tayo magpapalinlang sa social media. Bakit to? Pag tayo nalinlang sa social media, feeling natin, gusto mo makamit yun, magiging greedy ka, papasok ka ng kung ano-ano, mayayari ka. Eventually, matitisod ka. Yan ang nangyari dun sa scam na kay Rapi Tulfo. Diba? Yung kay Excel. Tapos, eto nga nakakalungkot. Yung iba, tulad yung kay Cepeda, yung scam nung kay Cepeda, hindi ko sinabi si Cepeda ang scammer ha. I mean yung scam na yun, na idinimanda ng mga tao, nakulong kaagad. Etong kay Excel, nabulgar na sa telebisyon, nakawala pa. Napunta pa sa Japan. Isipin nyo na mabuti yun ha. Tapos, yung pinaka-boss niya wala na rin dito. Ha? Tapos ang balita ko nga, didinggin yung sa Senado daw, actually alam nyo, dinadamay pa si Erwin Tulfo ha. Narinig ko kanina sa Rapi Tulfo in action ha, na ang sabi nung mga scammer na tumatawag doon sa mga nabiktima, sabi, wala kayong wala kayong makakamit na hustisya kay Senator Rapi Tulfo. Bakit? Pati yung kapatid niya kasama sa ano na ito. Ganon, ginagamit. Sabi nga ni Senator Rapi, alam mo mga scammer, gagawin ng lahat. Babanggitin lahat para umatras itong mga ano na to, mga biktima na to. Kaya nga, eto kung kayo mga biktima nitong scam na to, mag-report kayo. Lumapit kayo kay Senator Rapi para pagdating ng investigasyon, pagdating po ng Senate hearing, kasi although sa November pa, nakakalungkot nga sana ngayon na pinagpatagal, pinagbakasyon pa. Sana ngayon na. Diba? Sana kasi, naalala ko nung kay Tebes, agad-agad diba? Pag sinabing kahit bakasyon, may investigasyon. Minadali eto. Diba? Gusto na kaagad. Baka, ano kaagad, sorry, hindi pala gusto, November pa, pinagpaliban pa. Sana, agad-agad din. Para patas, di ba? Oh.
Para magkaalaman na, malaman natin kung yung Mayor Ferrari ba ay talagang binigyan. Malay mo, galing din sa scam yung Ferrari ni Mayor. Di natin alam. Wala akong binabanggit kung sino yung Mayor na yun, ha. Ang tanong ko, Mayor Ferrari, yung Ferrari mo ba galing sa scam? Mayor Ferrari. Sabi nga nito ni Peanuts Corner, yung kay Tebes halos overnight tapos na yung kaso no. Ganun kabilis. Di ba? Agad-agad kinabukasan may hearing. Eto kaya, baka mamaya pinapatakas lang din yung mga animal na yan. Ako. Hindi, pero in fairness naman kay Senator Rapi, baka naman na sabihin, at least nag-e-effort siya dito kasi balita ko talaga. Balita ko, mga big time talaga to. Mga general, mga politiko ang nasa likod nitong scam na to. Hindi man sila yung mismong founder. Hindi sila yung founder. Okay? Hindi sila yung pinaka-boss. Pero ang mga unang na-recruit daw dito, mga influencer, mga police, general, eto yung mga kumita. Ika nga, sa networking kasi ganyan yan eh. Mga mayor, yan ang nauna, mga congressman. Sa networking, yung mauna, swerte. Pero dun mga nahuli, yari ka. Sa madaling salita, yung mga nauna nag-invest, nabawi na nila yung pera nila, nakuha na nila. Yung umabot na ng taon. Pero yung mga bago na na-scam nila ng ginagamit yung mga politiko. Ganyan din eh. Ini-invite ako dyan, ginagamit puro politiko eh. Alam mo ba, si ganito, dito rin. Etong influencer na to, kasama na natin to, Brad. Sama ka na. Buti na lang talaga, hindi ako mahilig sa casino. Noon. Pero ngayon hindi na. Hindi talaga ako mahilig sa casino at hindi ako naniniwala sa casino. Humindi ako kung hindi nadali yung 10 milyon ko doon. Taray, may 10 milyon ka? Hindi pa. Wala ba ako 10 milyon? Dito to, kasi ang pinapaano sa akin doon, 1 milyon. Pinipilit ako, sige na, invest kang 1 milyon. Paano ka na, yung 1 milyon mo, next year, 2 milyon na yan. Saka nakakita ng investment na ganun. Sabi ko. Laking pera nun ha. Kahit anong kadadaldal ko dito, di ko makukuha yung 1 milyon na yun ha. Sana kung ako si Ibanat, diba? Si Banat Bay lang ako, hindi ako si Ibanat eh.